Alright, good morning class. This is the recording para dun sa experiment manual natin. Right? Okay. Oh, experiment manual forms. So, discuss ko dito yung information sheet, consent form, debriefing form, tapos yung activity completion list. Yun yung nasa dulo ng manual ko. Ano yung kailangan kong makuita dyan o yung ipapasa nyo sa G Drive natin. Right? Information sheet muna tayo. Okay, so ito yung information sheet. Participant information sheet. Meron kayong copy nito sa Drive o sa Google Classroom natin. Alright? Now, ito po yung compose niya. So una, nakikita nyo nakalagay, no? Participant information sheet, tapos title of project. Ibig sabihin yung title ng activity. Babaguhin nyo po yan. Pag binago nyo yan, tatanggalin nyo na yung chevron na icon, yung ganun-ganun. Tatanggalin nyo na yan, tapos papalitan nyo sa block. Lalagay nyo lang yung title. Halimbawa, yung una natin experiment is hot and cold. No? Hot and cold personality. So, yun ang lalagay nyo dyan. Okay, so nakalagay, Psychology Department of Arts and Sciences supports the practice of protection of human participants in research. The following will provide you with information about the experiment that will help you in deciding whether or not you wish to participate. If you agree to participate, please be aware that you are free to withdraw at any point throughout the duration of the experiment. Okay, ibig sabihin, andito pa lang din sa umpisa, no, pinapaliwanag na natin na kung ayaw nyo na, kung ayaw na ng participant, pwede silang mag-withdraw at any point in time. Okay? So, di ba yun yung sa, ano natin, sa consent natin, no, respect for person, na yung mga tao, meron silang sariling faculty. If they don't want to participate, they can. So, ayan, nandiyan tayo sa unang-unang page natin, no? Tapos, nakalagay, in this study, we will ask you to. Ayan, tas nakalagay dyan, may red na, naka-red. Insert brief sentence on what the participants will go through. So, alam ba, wala lagay dyan. E.g., for example, will answer psychological test or watch provoking stimuli. So, lalagay mo dyan. In the study, will ask you, kunyari, sa hot and cold experiment natin, will ask you to drink or to taste or to consume some hot and cold beverages. O, ganun, malinaw, papaliwanag mo na iinom po kayo dito ng mga inumin na malamig tapos mainit. So, ganun. Now, ang purpose ng information sheet is for them to decide kung magpa-participate ba sila. Kaya ko ba mag-participate dito? Meron ba akong mga allergic reaction sa food? Kung meron, eh ayoko na. Diba? The purpose of the study is, so lalagay mo rin dyan yung purpose of the study. Now, this is where it gets different na treatment may pag may deceiveness tayo, kapag may deceiveness tayo or gumagamit tayo ng cover-up story, hindi natin initially nire-reveal. Syempre, yung purpose ng study ay hindi mo agad sasabihin. Hindi mo sasabihin na, ang purpose lang po ng study na to ay para po mag-conduct ng ah, personality test kung yung iniinom po nyo ay depende kung ano yung mararamdaman nyo kapag ah, hawak-hawak nyo yung inumin. So, ganun ba yung rating nyo ng personality ng tao na makikita nyo? Siyempre, hindi nyo sasabihin yun. So, kung merong deceiveness, again, yun muna yung ilalagay natin na purpose. Ang purpose lang po nito ay to taste test lang po yung mga product. Ganun lang, kunwari. Now, sir, MS deceiveness nga po, paano yun? Hindi ba namin sasabihin yung mga ibang bagay? Importante pa rin po na yung mga bagay na kailangan nilang malaman ay alam nila. For example, kahit naman may deceiveness, papapanoorin mo pa rin naman sila ng ano no ng ang tawag dito ng kunyari scary clips o nakakatakot na clip o kaya kahit naman may deceiveness, papainumin mo pa rin naman sila ng mga inumin o mga juice o kung ano man, no? Ibig sabihin, direkta mo na sasabihin yon. So, ang binabago lang natin kapag may deception ay yung intent. Ano yung purpose ng study? So, again, yung punto natin ay for them to decide kung magpa-participate sila o hindi. And so, if you have any insert reason why they should not participate. So, nakalagay dyan, kung food-related, katulad nga sa unang example natin sa hot and cold na experiment. If meron silang, allergy, food allergy, kung may allergy sila sa eggs o kung may anong mga allergy sila kasi usually some
yung mga some malt products o yung mga Milo o yung mga beverages, merong mga ano yan, contains egg. Diba? May mga ganun mga harina. So, if may allergy sila doon, they would know. So, sabi nila, ay, hindi pa ako magpa-participate. Kasi nakalagay dyan, if you have any allergic reaction to eggs, please tell us now. So, para mag-end na daw yung experiment. So, andun yun sa information sheet. Okay? Next, all information you provide will remain confidential and will not be associated with your name. If for any reason during the study you do not feel comfortable, you may leave the laboratory and receive credit for the time you participated. And your information will be discarded, di ba? Yan ang pinupunto natin, na kung ayaw na nila, then just let them be. Hindi natin pwedeng pilitin yung participants, di ba? Yun yung respect for person. Now, next ay, the participation in the study will require approximately, so nakalagay dyan, no? If merong minute na sinasabi, no? 3 minutes, 4 minutes, 5, 10 minutes. So sasabihin natin sa umpisa pa lang. Kasi nga, para makapag-decide sila, ay, I've got too many things on my schedule today. I can't participate. So, ganun siya, no? Okay lang. Ilipat ko lang yung mukha ko. Okay. Ayan. So, yan yung nakalagay, no? Your participation in the study is, ano, will require approximately 3 minutes. Parang ganyan yun. So, nakalagay. When the study is complete, you will be provided by of the result if you request them. So, kaya po, nasa atin yung mga email din ng mga participants if ever they want to ask for the result ng experiment natin. Okay. Ayan. Ito yung example na sinasabi ko. Paano kung may food allergy sila, no? Tapos hindi natin sinabi. Tapos inatake sila, no? Nagkaroon sila ng indigestion o kaya nagkaroon sila ng ano talaga, no? Ng ah, na nakakatakot na reaksyon. Halimbawa, biglang nagsuka-suka na sila dyan. O kaya kailangan na nila ng EpiPen kasi talagang sobra na yung allergic reaction nila dun sa kinain nila. So, ang mangyayari dun, di ba? It's very scary then to let them eat whatever na hindi natin i-inform kung ano yung uh, pagdadaanan nila sa experiment. Okay? Alright, next. Yan, for example, ito nga, no, kung manonood sila ng mga scary clip, scary movie, it is advisable for them to to be informed, no? Halimbawa, manonood pala sila ng nakakatakot, yun na sinabi, tapos bigla silang inatake, meron silang heart attack, no, may heart condition sila, and they weren't able to decide nung una pa lang kasi hindi nyo sinabi. So, pwede nyo yung ilagay dito in the study, we will ask you to, insert brief sentence on what the participants will go through. So, nakalagay, bawa, sabi mo dyan, in the study, we'll ask you to watch a scary clip containing blah 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 kung ano man, no? Bawa, may kinalaman po yung clip tungkol sa ganitong scenario. Sasabihin nyo rin, halimbawa, we're gonna be asking you a clip of people killing each other, kaya pinapatay. Kasi nga, baka mamaya, meron silang trauma dun sa ganong bagay. E di at least, alam nila. Bago sila mag-proceed sa experiment, sabi nila, pag nabasa nila sa information sheet, ay, ayoko na pala, hindi pa pala ako pwede dito sa experiment nyo kasi manonood pala ng ganyan, may trauma po ako dyan kasi napatay po yung kaibigan ko ng hold-upper. Tapos ganyan po. So, hindi ko po kayang manood ng mga ganyang clip. So, at least, the person knows kung ano yung pagdadaanan niya sa experiment. Pwede na siyang mag-decline in the first place. Okay? So, again, yun. No? Ayan. Ulit, no? Yun yung sasabi natin. So, kung uh, may deceiveness, yung purpose ng study, yun lang naman ang hindi natin i-reveal. Pwede natin sabihin na manonood pa rin po kayo ng mga scary clip dito, pero ang purpose ng study, kunyari kami deceiveness, sabi nyo lang, tignan lang po namin kung yung heightened senses nyo. Ganun lang, pero totoo, iba yung gusto mong tignan. O gusto mong tignan yung personality nila, may kinalaman ba on uh, how scared they are sa panonood ng mga scary clip. May kinalaman ba yung personality nila? Pag introverted ba, mas takot sila manood ng mga scary clip o pag extroverted ba, walang problema. So, ganun siya, no? So, ayun, dun tayo bumabagsak sa purpose na yun. Again, kung wala naman deceiveness, direkta lang, sabihin mo na yung purpose ng study. Okay?
But dito sa mga experiment kasi natin, may mga deceived list tayo. So yung purpose ng study, magpapalit po yan. Okay. So yung pangalawang part dito, and if you have any further questions concerning the study, please feel free to contact us through the phone or email. Yan. Actually ngayon, di ko na pinapalagay yung cellphone ko dyan. No? And dati may cellphone pa ako dyan. Kayo din, yung mga searcher, email na lang ilagay nyo. Huwag nyo na cellphone. Kasi, mini-message, minsan nagpa-prank-prank pa yung mga participants natin. Nang pa-prank message. May message kayo ng mga yan. Ay, kamusta po? Ganun, ganun. So huwag nyo nang i-ano. Email nyo na lang. Email nyo lang ilagay nyo dyan. Now, ayun yung ano natin. No? Para kung gusto nila tayong kontakin, pwede nila tayong kontakin. No? Nasa kanila yan. Kaya pag nakita nyo din na sa may babang baba, ayun, pag tinignan nyo dito sa may, ay, dito sa may baba, nakalagay, please keep a copy of this form for your future reference. Once again, thank you for your participation in this study. May copy po sila niyan dapat. Ngayon, kung nagtitipid tayo yung sa experiment natin, no? So wala po kaming pang Xerox ng napakadami. Pwede naman pong soft copy. As long as meron silang copy. Diba? Para meron tayong proof na in-inform po namin kayo. Ayan po, no? So, sa may baba din po, meron po tayo list of related citation. If you have, ayan. Lalagay natin kung direkta lang, no? Ilalagay natin citation. Ano yung mga information regarding the study. Pero may nakalagay dyan na info, nakalagay sa baba. If you have deceit on your study, please omit this part. If there isn't, it should remain on this page. And sinasabi, kung meron daw deceivedness, syempre, wag mo muna sabihin, wag mo muna ilagay. Syempre, pag nilagay mo, malalaman na agad ng mga participants na tungkol pala dun yun. So, kung may deceivedness, i-omit mo muna, wag mo munang ilagay. Halimbawa, tungkol pala sa personality yung research mo, no? Pero hindi mo pa dapat ni-reveal, nilagay mo na dyan. Hindi pag sinerch nila, alam na agad nila. Okay. Next. Okay, dito tayo sa consent form. Ano yung consent form? Ayan. Ganito po yung tsura ng consent form. So, investigator, so lalagyan niyo yung mga pangalan dyan. Tapos yung pangalan ko din, supervisor. Kasi nandyan din po ako. Psychology Department, Arts and Sciences. Kasi may logo ng school, obviously, pag nakita mo. Tapos, ayan po yung mga nakalagay dyan. Kailangan, mag-yes-yes po sila dyan. Paano mag-yes-yes, sir? Kailangan, lahat ng, pag pinasagutan nyo sa kanila yan, napaliwanag nyo, tapos mag-yes sila. Have you read and understood the information sheet kanina? Sabi nila, opo, napaliwanag. Have you had the opportunity to ask questions and discuss the study? Paano pag nag-no sila? Pag nag-no sila, hindi na po yan. Hindi nyo na po pwede silang kuning participant. Nag-no sila eh. Hindi nyo sila napaliwanagan eh. Or either paliwanagan nyo ngayon. This is the time that you explain everything. Next, have all the questions been answered satisfactorily? So kaya nga po dapat aware kayo dun sa experiment na ginagawa nyo. Obviously, kung may deceiveness, huwag nyo munang i-relay lahat-lahat. Pero at least, malinaw po na, oh, dito po, baka mamaya po atakihin po kayo. Meron po ba kayong heart condition? Ito, yun yung lilinawin niyo sa kanila, no? Manonood po kayo nakakatakot na clip. Kakain po kayo ng mga pagkain dito. Baka po may allergy kayo, sabihin niyo sa akin, ha? Ganun po. Tapos, ito yung importante, no? Do you understand that you are free to withdraw from the study? Nakalagay, at any time, o without having to give a reason. Obviously, dapat mag-yes sila doon na alam namin kahit po anong oras pwede po kami mag-decline or hindi na naman kailangan magbigay ng paliwanag. And that's very important kasi yun nga yung respect per person. Tapos hindi yung pinupunto ng Belmont report na kailangan we respect everybody. Kung ayaw nila, ayaw nila. Okay, nakalagay din, do you agree? Do you agree to take part in the study? Yan ba yung overall? Yan po yung basically yung overall. Ayan. So pag ganyan, yes, 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 sabay nag-no sila, no? Hindi namin alam na kailangan pala na pwede pala kaming mag-withdraw. Nag-no sila, no? Ay, hindi na yan pwede. This is incorrect na. Hindi niya pwedeng, yan yung nakapirma, ha? Hindi ko yan tatanggapin pag nakita ko yan sa form na pinapasa nyo na nakano yung participants. Bakit nakano? Hindi pa lang nila naintindihan. So, dapat mapaliwanag yun sa kanila. Kaya nga, bago
bago nila mahawakan yung consent form, dapat sa information sheet na paliwanag yun na lahat yan. Para pag nagsagot na sila ng consent, okay na sila. Naintindihan talaga nila. Pag nag-no yan, hindi nila sila pwedeng isali. Or either that, you can uh, provide them the information that they need. Next. And ito yung dapat. Dapat naka-yes, yes po yan. Yes, yes. Naka-yes, yes. Okay. Tapos, and meron pong second part dyan. Nakita na. The study has been explained to me with satisfaction. I agree to take part. I understand that I am free to withdraw at any time. My participant's name, no, nakalagay dyan, printed pa, no? Tapos signature. Ayan. So, obviously, signature ko yan. Pero kailangan may sulat din ng pangalan talaga ng participant. Tapos, investigator's name din, nakalagay, explain the study to the above participants. Yan, at para at least, kung may mangyari, no? Kung may complaint sila, sabihin nila, hindi po namin naintindihan. Ma'am, sir, nandito po, may consent form po tayo. Nasabi niyo po dito na naintindihan niyo po lahat. Okay? Ay, tapos lagi mo nakalagay dyan sa baba, pag nakita nyo, please keep a copy of this form for your future references. Kasi nga, it's very important for them to have a copy para kung ano man mangyari, papakita nyo, ito po, di ba, nagpirmahan po tayo, may copy po kayo. So, siguro yung soft copy will do. Siguro picturean nyo na lang o kaya, uh, ayun nga, send nyo na lang sa email nila. So, at least may copy sila. Okay, debriefing. Okay, so, we'll continue the uh, lecture sa next natin na video. Ipopost ko muna dito or stop ko na muna dito.